Okay, magandang araw mga ka-farmer. Good morning. Welcome back sa ating channel. At ngayon mga ka-farmer, dito tayo sa ating tinaniman ng ampalaya. At ngayon, ipapakita ko sa inyo, ito na yung ampalaya natin, 7 days na. Round plot itong pagtatanim natin mga ka-farmer. Bawat plot tatlo, pero hindi ito na kumpleto ng tatlo lahat. Kasi yung ibang similya hindi nag-germinate. Kung napapansin nyo mga ka-farmer, hindi saktong pagka-triangle kasi nung tumubo na yung buto, hindi kasi sabay-sabay, ilan lang yung tumubo, sakto lang sa tagdadalawahan lahat sa plot kasi 72 ito eh. So yung ginawa ko, sinit up ko na lang sa tagdadalawa, baka hindi tumubo yung iba. Pero nung tumubo na, napahabol ko pa, nagiging tatlo. Kaya hindi maayos na pagka-triangle yung tatlong puno. Gaya niyan, yung isa maliit kasi huli na yan natanim eh. Nasa second or third day na yata nung itinanim itong mas nauna na dalawa. Ano to, 7 days ito ngayon mga ka-farmer. Yan. Dito kung tingnan nyo yung pangatlo, bawat ikatlo hindi siya na ilagay sa saktong triangle kasi pag i-triangle pa natin ng yung sakto na pagka-triangle talaga na sukat, ang mangyayari niyan yung plot mas mas malapad yung bakante dito, pero okay na lang yan. Yung dito ganun din. Yan, 7 days na to ngayon mga ka-farmer. Pwede mag-abono sa pang 10 days, pwede rin doon sa 15 days na, pero mas maganda na salubungin na sa 10 days pa lang. Ito, yan, maganda yung tubo ng tatlo na to. Ayan, round plot itong ginawa natin mga ka-farmer. Tapos paakyat natin to sa itaas, doon na tayo magpapasanga sa bubungan. Ayan, tapos pruning. At sa ganitong pamamaraan mga ka-farmer, yung pag-aalaga natin sa bawat puno, mababawasan yung time natin, yung gastos ng oras. Nasa 72 na round plot ito, sa tagtatatlo dapat nasa 216 sana, kaso hindi ito na kumpleto. Di ko pa nabilang kung ilan yung kulang. Siguro nasa mga 50, pero bibilangin ko pa ito mga ka-farmer. Dito ganun din. Doon na natin to sa itaas ipapasanga. Tapos ano pangalan nito, pabubuiluhin natin. Kaso wala nang ulan eh, kaya nagdidilig tayo, medyo matagal na. Doon naman yung pipino, 29th harvest na yan ngayon, 29 na harvest na, kaso wala na tayong abuno dyan, wala rin patubig. Hirap na yung pipino natin. Pero dahil sa mga ginamit natin ng mga organic, magpapakondisyon ng lupa dyan, lumalaban siya. Kasi sa iba tsamba na lang makapag 20 na harvest nyan. Sa mga ganyan, patay na yan. Kaya pag nakasalalay kayo sa synthetic lang lahat, wala talaga, hindi lalaban yung ng mas matagal. Dito super okay naman yung pagtubo niya kasi yung lupa na to mapapayat to eh, payat yan. Pero babawi yan sa potassium humate at saka sa yung ipot ng manok. Ito mga ka-farmer, mas late talaga natin na ilagay yung yun,
palabas na siya. Yung huling pahabol, yung huling tumubo, ito lumabas na. Ito lahat, ito straight na to, lahat mayroon na to. Yan, tatatlo din. Yung pagtatanim mga kaparmer, yung pagsasaka, kanya-kanyang paraan yun. Halos lahat naman magandang pamamaraan, depende na rin yun sa gusto nyo. Yung siding mga kaparmer, nagpapasiding, depende rin yun kung yung area kung pwede. Pero dito kasi mahirap mga kaparmer, puro niyugan to, tapos yung 7 meters lang yata yung distance ng bawat nito, bawat puno. Kaya tigdadalawa yung ko sa bawat ng distansya ng niyog. So ang distansya ng bawat plat natin is 3.5 meters yun, pero tigta tatlo. Kakapal din to sa bubungan mga kaparmer. Ang nakakaganda sa ganito, yung sa bubong lang, less tayo sa fruit cracking, tapos less din yung attack ng fungus. Mas talaga yung bunga mapapansin or makikita din natin yan pag na to. Okay, yan lang muna update natin mga kaparmer dito sa ating ampalaya. Kung sa 7 days ngayon, so baka sa 10 days mag start na tayo mag-abono. Okay, yun lang muna mga kaparmer. Sa susunod, laging tatandaan, magsasakang may alam ginawang buhay, ganito lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat. Bye.